Yes, magandang Huwebes ng gabi po sa ating pong lahat. At alam naman po natin, pagka Huwebes ng gabi po, ito po ay serbisyong bayan para sa kalusugan. At sa gabi pong ito, masosolo ko po ang ating pong magaling at kaibigan doktor, Dr. Gary C. Doc, magandang gabi sa iyo, Doc. Ay, magandang gabi sa iyo, Padre Rani, at sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa inyo. Maraming salamat, nandito ulit ako at partner tayong dalawa lang. Yes, solo-solo natin dito. At Salamat, si Doc salamat. Bong nasa malayong lugar. Alam mo, Doc, na itong topic nating ito, siguro mga 2 o 1 year ago, meron ako dito, Doc, eh. At ang itong topic na to, itong sakit na to, hindi man matatawag natin sakit to, ano man tawag mo rito, Doc. Ito, siguro ko, napakadaming tao meron ito, Doc. Actually, sa mga lalaking nanonood sa atin ngayon, mga 75% ng kalalakihan maaaring nakaranas na ng ganitong problema. Sa amin ba talagang madalas ang tama nito, Doc? Sa atin nga mga lalaki? Yung mga lalaking, alam mo na, tomador. Nandiyan na yung mga pulutan na laman loob. Oo. Chicharong bulaklak. Naku, kumain ako kanina niyan. Okay, ang ating timpong topic ngayon, ito ho, ito ay tungkol sa gout. Ito ba, Doc, namimili ho ba to ng edad o for all to? Alam mo, Tate Rani, napakaraming klase ng arthritis. At ang gout, ang masasabi natin na bukod tangi na may kinalaman sa kinakain. Oo. At ang karamihan nito, mga edad na maski na 20 anyos, 25, 30. Hindi kagaya ng mga ibang arthritis, kadalasan pang senior citizen. Correct. Osteoarthritis. So, una-una, ito ay isang uri ng problema na kadalasan na dahil sa maling kinakain, pati inumin. Yan ang medyo marami nagsasabi, may bawal din palang inumin. Yes, at least nakikita, nakaka-relate ngayon ng ating pong mga viewers. Then pinakikita po natin to, may mga pictures po tayo naka-plus sa ating pong TV screen. Kung ano po yung madalas at ano po ibig sabihin ng gout. Ang gout, alam nyo, maraming nakikinig ngayon na, nagising ka na lang, pag unang apak mo, ang sakit kagad ng paa mo, yung bandang hinlalaki. Kasi kadalasan ng unang atake ng gout ay nandun sa big toe. Oo. Bakit, Doc? Bakit? May kinalaman yan kung ano kinain mo nung kinagabihan. Wow. At yung iba naman, nagtanghalian ka halimbawa ng mga bawal na pagkain, maaaring ilan oras makaramdam ka na ng kirot. Ang pinapakita ngayon, yung big toe, pwedeng sa ibang parte like siko, tuhod, mga daliri. Kung nakakita kayo ng mga daliri na parang bukol-bukol, kadalasan yan yung mga uric acid crystals. So dahil sa uric acid to, Doc? Yung mga kinakain natin, ang pinakadahilan ng gout kasi, yung kinakain natin na mayaman sa purine, inside the body, pag ito'y nagamit na, yung mga tipong waste product o yung mga metabolites, ay nagiging uric acid. At normal naman, lahat tayo may uric acid. Kaya pag nagpa-laboratorio kayo, may normal... May lalabas talaga, normal, di ba? May nakalagay doon normal levels, no? So normal, meron tayong uric acid. Pero pag sobrang taas, itong mga uric acid na to ay parang nagka-crystallize at nai-imbak doon sa mga lugar na kadalasan tinatawag natin mga joints o mga butong pinagduktungan. So ang pinaka-problema dyan, pag kumain tayo, normally, yung nakain natin, na ilalabas natin yung mga sobrang uric acid sa paghihi natin. But sa anumang dahilan na sobra kain mo, o kaya mahina ang bato mo, naiiwan yan sa dugo. At yun na nagiging dahilan ng pagtaas ng uric acid na tinatawag na hyperuricemia, na humahantong naman sa pagkakaroon ng gouty arthritis. Tama ka, Doc. Doon ako madalas dati tamaan sa hinlalaki ko . Oo, pero ang late nito, pero napakakirot nito, Doc. Napakasakit. Lalo na sa gabi. Totoo yun, totoo yun. At ang sakit niyan, pag mapapansin ng mga nakikinig sa atin ngayon na may gout, yung sakit na to, pag hinawakan mo yung lugar na masakit, mainit. Mainit. Mapula at mainit. Oo. Ibig sabihin nun may inflammation o pamamaga, mga ganyan.
So, hindi ho biro yan dahil talagang siguro may mga nagtatrabaho sa atin na hindi makapasok sa trabaho dahil dito sa problema na to. Hindi ka makapagsapatos. Tama. Diba? Masakit. Napakasakit at talaga naman pagka ito, di ba ring lagnating ka medyo tolerable pa eh. Pero itong sakit na to, nakakainit ng ulo eh. Talaga, dahil ang sakit niya talaga, yung tinatawag nga na unwalkable. Mahirap ilakad, mahirap iapak. Kaya talagang yung iba dyan, magpapahinga muna ng mga ilang araw sa bahay. Pero ako, Dok, mga 2 to 3 days na nawawala siya. Tama. Kasi kadalasan, lalo na pag nainuman mo ka agad ng gamot na tinatawag na anti-inflammatory, na iibsan naman agad yung sakit. So kadalasan mga within 2 to 3 days, nag-i-improve na yan. Pero kung chronic, yung paulit-ulit na lang, yung tipong mataas ang uric acid sa dugo at hindi yun ay baba sa pamamagitan ng pag-inom lang ng tubig, maaaring makatulong, pag-iwas sa mga maling pagkain, at sa pag-inom ng mga pain reliever, mga tinatawag na NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs, talagang ang sakit niya maaaring tumagal pang ilang linggo, minsan buwan pa. At pabalik-balik, naranasan ko yan, Dok eh. Naalis ko, after 2 days, bumalik din. Ano kaya yung bumalik sa kinain nyo? Yun. May kinain din na bumalik. Mga 3 years ago, hindi ako nakakain ng walang taba eh. Parang ang sarap eh. Yun ang pampalasa yun. Yung pampalasa. Pero lately, tolerable pa na pagkakain ko, hindi agad lumalabas eh. Pero nitong kailan lang, lumalabas. Overweight kasi ako nung, Dok eh. Pero awa ng Diyos ngayon, Dok Hindi ko nararamdaman. Ang weight talaga palaging factor eh. Kasi unang-una, ang paliwanag ko rin dyan, pag overweight tayo, lahat ng mga kasukasuan natin, mas may dagdag na pabigat. Halimbawa, na masakit ang sakong, masakit ang tuhod, masakit ang likod, lahat yan pwedeng weight-related eh. Weight-bearing joints na tinatawag. So, mabawasan ng timbang, malaking tulong. Pangalawa, yung metabolismo ng katawan, nagiging sluggish pag may edad na, at the same time overweight, yung paglabas mo rin ng mga waste product na kagaya ng uric acid, mas humihina. Yeah. Pagka gaya ko, may edad na, siyempre may hina na metabolism ko. May hina na panunaw. Sino po bang pinag-uusapan natin? Ako, Dok. Ikaw ba? Mukhang mas mahina pa yung mga assistant mo eh. Pero tama ka, Dok Nung nagbawas ako kumain ng mga meat, lalo na yung red meat, tapos yung taba, tapos nagugulay na lang ako ngayon, hindi na ako nag-rice. Dok siguro matagal-tagal na rin, hindi ko na naramdaman. Pero Tatay almost a Rani, year. magtataka ka rin. Meron naman iba, panay gulay na kinakain, mataas pa rin uric acid. Dahil mamaya, babanggitin din natin yung mga gulay na dapat din limitahan. Pero gusto ko lang ibalik yung usapan sa, meron pala tayong uric acid lahat. Lahat tayo. Maski na sanggol, maski sanggol. Tama, Dok. So, paano nagkakaroon ng problema? Ang normal value, very important. So, kung titingnan nyo po yung normal value, sa normal value, ang lalaki, between 3.4 hanggang 7 milligrams per deciliter. Kung mapapansin nyo, bakit dalawang bilang yan? Ang gulo-gulo, Dok, bakit may 3.4? Bakit may 200, 400? Kasi yung bilang sa taas, yung milligrams per deciliter, yan yung unit ng measurement na ginagamit ng mga Amerikano. Ngayon, yung sa ibaba na reading naman, yung micromole per liter, ginagamit naman ng mga British o mga taga-Europe. Pero kung tutusin mo, pareho lang yan, i-convert mo lang siya sa times or divided by 60. So, ang normal value sa lalaki, 3.4 hanggang 7. Pag lumampas tayo ng 7, ayan, maaring wala ka pang maramdaman o kaya maaring may maramdaman ka na. Kaya nga ang target ko, kung titingnan nyo yung men and women, konti lang ang difference. Kaya konti nga, Dok. Ilan lang, Para sa akin, basta wag lumampas ng 6, mas maganda. Sa naman, doon sa micromold, targetin natin yung 350. Meron bang gadget, Dok, na may measure? Di ba kasi sa dugo, may blood pressure tayo, di ba, na nakukuha. Ito uric, Dok. Meron bang aparato na Wala eh.
Gagaya ng ano? Yung, Sa uric acid, wala po. Wala eh. Ang sugar, meron. Ang cholesterol, meron. But Oo. hindi siya ganun ka-accurate. Ang pinakamaganda pa rin, laboratory talaga, Oo. blood test. At ang uric acid, ito yung blood test na hindi naman tutuusin mo, hindi kailangan ng fasting. Ang fasting, mas kailangan yan sa blood sugar, saka sa lipid profile, yung mga cholesterol. Ang uric acid, anytime pwede ka magpakuha. Pwede ka magpakuha. Anytime pwede. Basta pang uric acid. Yes. Ibig sabihin, Dok, pag laging mataas ang uric acid mo, medyo may problema sa kidney mo. Ang uric acid, pag mataas na mataas, chances na magkaroon ka ng bato sa bato, mataas din. Once na nagkaroon ka na ng bato sa bato, doon na nag-uumpisa na magkaroon ka ng mga kidney problems. But nangyayari din naman na because of the kidney problem, like yung mga pasyenteng diabetic, nagkaroon ng problema sa bato. Dahil humina yung function ng bato, yung kanilang uric acid ay bahagyang tumataas Tumataas din. But marami rin mga senior citizen na kulang lang sa pag-inom ng tubig. So talagang napaka-importante yung tubig, Dok, Yes. sa pambababa ng uric acid. Sa lahat halos, importante yung tubig eh. May mga tao na pati ang creatinine tumataas pag dehydrated. Ganon din ang uric acid. So, pag sinabi natin sa pasyente na uminom kayo ng at least 8 basong Yung tubig, depende rin yan kung anong ginagawa nyo sa pang-araw-araw. Hindi, 8 baso na nainom ko, tapos na ako, hindi. Kasi kung ang trabaho nyo, halimbawa, talagang pinagpapawisan kayo, o kaya kayo active na atleta, mas higit pa dapat ang inumin nyo. Kung mainit ang panahon, ganun din. Ganon din. So napaka-importante ng tubig sa ating katawan para at least yung uric acid medyo lumagnaw-lagnaw. Tulungan na may excrete o may labas sa pag-ihi. Dok, eto ano bang mga may diabetes o etong ikang sinasabi nga namin sign of old age nga raw yung arthritis di ba? Yung arthritis, yung kadalasan na sign of old age na sinasabi, ito yung osteoarthritis. Yung osteoarthritis may kinalaman sa nagkakaedad, unti-unting napupudpud yung cartilage. At yung cartilage, yan yung pinakakutsyon o nagsusuporta sa dalawang buto para hindi magkiskisan. Ang gout, hindi yun ang tinatawag na pathophysiology. Ang pathophysiology, ibig sabihin, anong dahilan bakit ka nagkasakit? Ang gout may kinalaman dun sa mataas ang uric acid mo sa dugo. At yung pagtaas ng uric acid sa dugo, hindi lang sa kinakain. Halimbawa, meron pong nanonood sa atin ngayon na umiinom ng mga gamot na diuretics halimbawa. Ito yung gamot na pampaihi na kadalasang binibigay sa nagmamanas o yung mga may congestive heart failure o kaya yung mga may alta presyon. Isa sa posibleng side effect nito ay pagtaas din Pagtaas ng ng uric acid. So, mahalaga sa mga nanonood sa atin ngayon na kung meron po kayong pagtaas ng uric acid, pag tinanong kayo ng doktor nyo, ano ba mga gamot na iniinom nyo, maski na hindi related, hindi related sa kasukasuan, dapat mabanggit. Ano yung the best, ito ba, Dok, nakukuha ba sa pag-exercise o talagang proper diet lang talaga? Proper diet ang pinaka-mainstay. Kumbaga ito yung pinaka-importante o mahalaga. Then yung mga ibang lifestyle tulad ng ehersisyo, mahalaga yan to strengthen din yung buong katawan nyo. Yung weight reduction na-improve din pag ikaw ay regular nag-exercise. So malaking tulong ang exercise sa lahat halos ng uri ng sakit. Dati noon, ang sinisisi ko sapatos Sabi ko, siguro, itong sapatos ko to hindi ako komportable kasi pag naglalakad ako, tumatama itong lalaki ko Nung araw, ito sinisisi ko Posible, kung masikip yung sapatos talagang nakakapag-trigger din yun. hindi naman makapag-trigger ng uric acid, but the pain in The general. pain, Because of trauma. Pero bakit, pagka tinamaan ka ron, bakit lagi doon na lang? Yun palagi masakit, no? Ang napansin ko lang, ang common na daing ng pasyente, kung ang sumasakit sa kanya, halimbawa, hinlalaki ng paa, palaging yun. Doon na lang. Pag mataas ang uric acid, yun Doon na naman na, masakit. oo. Pag may pasyente ako, daliri naman. So, maraming area na pwedeng ma-involve. Pero since number 1 talaga ang big toe, sumunod na dyan yung daliri, siko, tuhod. Yan yung kadalasan mga lugar. Ako,
talagang hinlalaki. Hinlalaki. Hinlalaki ako. Yan, Suki, yan siguro majority Oo. ng mga pasyente, yan ang dinadaing. hinlalaki. At laki ng katawan ko ito. Pero pag yun ang dating pag tumama, nako, Sakit. talaga namang napakasakit. Kahit itaas mo, sinabi nga nila, hindi, mag-hot compress ka, magbabad ka ng mainit na tubig, lagyan mo asin. May gusto akong i-share. Oh, yeah, yeah. For example, yung sakit ng paa nyo o ng hinlalaki sa paa nyo, ngayon lang nag-umpisa. At pag hinawakan mo mainit, wag na Pahilot. ibababad sa tubig na mainit. Ganun ba? Ibabad niya sa tubig na Na malamig. maraming yelo. Oo. Kasi lalong mamamagayan kung yung tinatawag na acute pain, yung isabin, ngayon mismo, pagkagising mo, masakit. Dapat huwag mo gagamitan ng mainit. Kasi lalo nang pag hinawakan mo, mapula at mainit, binabad mo sa mainit na tubig, mas lalo pang mamamaga. Ako noon, kinalabanan ko, minamasahe ko pa, lalong namaga. Hindi rin pwede. Oo. Kasi yung Akala ko matigas, kailangan durugin ko to. Kahit masakit, tinitiis ko nun. Pero wala eh. hindi. Kasi pagka acute pain, no, yung talagang kakasakit lang yan, yung sinasabi natin acute within the first 24 to 48 hours. Hindi ka pwede magbabad sa tubig mainit, lalong sasakit. Lalong sasakit. O, ito malamig na tubig ho pala ang panglaban po natin dyan. At ang posible, ako, gaya ng siguro almost a year na akong hindi natakin yan. O, kasi tama ka, Dok. Nagbawas ako ng pagkain ng laman. Laman loob. O, Teka, wala si Doc Bong eh. Oo. Susundutin ko lang. Anong laman pong kinakain nyo? ano, yung... Kilala ko na since tayo dito. yung laman ng baboy, Dok. Laman ng baboy. Oo, laman ng baka, Yung laman ng apat na paa. O, 4 na paa, Dok. Oo, Yung 2 paa, palagi ko wa-effect yun, Dok. Eh. Hindi, yung madalas natin marinig, na i-share ko lang sa mga nanonood, no? Yung madalas yung marinig, iwasan ng red meats. So, hindi pork, Baboy, mas baka. red meat ang nakakano. Yung pork, kasama yan sa red meat eh. Beef, actually, Pero between the yung two, taba, Dok, hindi naman kulay pula yun eh. Yung taba, kulay puti. actually, no? Kung tutusin ito usapang lang yung taba ng baboy, Oo. kung ang problema mo uric acid, kainin mo taba ng baboy, walang problema. Ganon? Ang problema yung karne ng baboy. Pero ang problema, baka may cholesterol problem ka, bawal yung dalawa, yung laman, tsaka yung taba. Cholesterol naman tataas dun sa mantika eh. At between the two, mas delikado kumain ng beef. Ako personally, pag kumain ako ng beef, talagang nakakaramdam ako ng pain, lalo na pag nasobrahan. Ako takaw ko kasi dati nun sa steak eh. Kaya talaga after ng kain ko na steak, titrigger agad. Kumain ako ng gabi, kinabukasan may nagtitrigger sa Ganun akin. kabilis. Oo. Kaya- At yung mga iba pang bawal, siguro yung mga kinakain kadalasan, yung mga seafoods, yung anchovy, yung bagoong, isang kutsarita lang yan kung talagang atakihin ka. The following day, masakit na. Kaya pag kumain ka ng kare-kare, lahat bawal. Ang pwede lang doon yung gulay. Gulay. Kasi pag ang kare-kare, kapartner ng kare-kare is bagoong. Yes. Kung kukunti bagoong mo, hindi masarap ang kare-kare. Tama. Oo, so Bawal yun. Bawal yung yung anchovy. Kasama yan sa bagong. Bawal ang dilis. Yung fried, yung tawilis. Tawilis. Ano pa, sardinas, yung tamban, tunsoy, lapad, silinyasi, bawal yan. So, pati yung pampano, pag napasobra ka ng pampano, ganyan din mangyayari. Napakamahal ba isda pala may yung pampano, pero napakasarap niyan. Iniyaw na pampano. Pero pwede yung bangus, pwede naman yung tilapia. Yung mga unang nabanggit ko, ito yung mga mataas ang purine. So, ang kinakain natin na mataas sa purine, yun ang bawal. So, pag pumunta ka sa palengke, mga misis, ang sasabihin nyo sa tindera, ayokong bumili ng ganyan kasi mataas yan sa purine. Hindi uric acid. Purine. Yung purine, inside the body, nako-convert into uric acid. At yun yung tumataas sa dugo at nagbibigay ng mga sakit-sakit, aray-aray. Yun. So, hindi yung uric acid, the purine. Eto ba, Doc, may tinatawag sila, lalo na sa babae, no? Pag menopause na babae, mas prone ba sila sa gout din o talagang nasa
May mga cases na hindi naman sa lahat, no, but once ang babae ay papuntang menopause o mababa ng estrogen, mas may tsansa na magkaroon sila ng mga ganyang problema pagtaas ng uric acid. Hindi lang yun, pati yung Kasi osteoarthritis. pati ang lalaki, may menopausal din, di ba? Andropause tayo, di ba? Oo. Pero ako, ibang lalaki, nasa edad na ako eh. Hindi, wala sa itsura Wala yung sa- andropause. Kasi ang andropause kasi sa lalaki, hindi ka pareho sa babae. Ang babae, once na nag-menopause, once tumigil ang menstruation, halos kalahati na ng estrogen nila bagsak agad. Ang lalaki, maski na 80 anyos, ang testosterone niya mga 75%. Pero sinasabi nila, pag mainit ka daw lagi ulo mo, pag mainit ang ulo laging babae, nagme-menopausal ka na eh. Kaya init ang ulo mo eh. Sa lalaki, ganun din sila. Hindi, ganun din pag high blood eh. O may ulo ni boss. Layo tayo, may ulo, di ba? So, usually, ito yung mga may ugnay mo na changes in hormones na pwedeng humantong sa mga kung ano-anong naramdaman. At least po maraming nakaka-relate nito kasi kay mayaman ka, kay mahirap ka, eto tinatabaan tayo ng pantay-pantay dito dahil sabi nga, yung mayaman dahil mahilig sa red meat, yung madalas sila. Pero ang mga mahirap, mahilig sa bagoong, mahilig sa dilis, mahilig sa sardinas, ang taas pala ng uric acid din nun. Kaya nga minsan kawawa din yung sasabihin ng pasyente na wala na ako makain. Kasi pati yung sausawan ng patis, toyo, yung mga pampalasa ninyo na hinahalo sa sinabawan nyo, usually bawal yan pag mataas ang inyong uric acid. At sa gulay, na banggit ko kanina, meron akong 4 na gulay lang na medyo ingatan natin kung mataas ang uric acid. Number 1 is spinach, broccoli, Mahal pa naman yan. asparagus, and mushroom. So, itong mga ito, pag sobra nakain nyo, halos kumain ka na rin ng red meat. Ako kanina, ang kinain ko ngayon, hapunan, repolyo, pechay, pero may konting taba ng baboy. Pecha is okay naman. Walang rice. Inisa ng konti. Inisa. Nilaga, Dok eh. Nilaga. Nilagang baboy ang ulam ko kanina eh. Pero mas more on gulay ngayon. Pero dati kasi, Dok, mainit ang ulo ko pag hindi ko na-meet na 2 cup of rice ako eh. Pag wala akong nakaing baboy, karne, hindi ako makakain eh. Tama, disiplina lang talaga ang isa sa mga tinatawag nating panlaban talaga sa mga sakit-sakit. Sa tagal ko, Tatay Raddy, na tumitingin ng pasyente, mahirap talaga yung salitang disiplina. Kasi kadalasan sumusunod lang pag may tama na. Correct ka. Yan ang totoo. Masakit man sabihin, yan ang totoo. Masarap kasi yung bawal eh. Kasi naman kung kumain ka ng tama, ang tagal ng improvement. Pero pag Correct. kumain ka ng mali, kitang-kita mo ka. Parang may ugnay mo sa paggawa ng building yan eh. Ang tagal-tagal ginawa, inalagaan yung pagtayo ng building. Ilang araw lang para sirain, no? Mahirap namang makiuso ngayon, Dok eh. Kasi ang uso ngayon, mga ghost project eh. Bad control project, mahirap namang kumain ng ghost eh. Pero pag ghost naman kinain mo, hindi ka siguro magkakasakit. Imaginary na lang. Kabag na lang eh. Pero, Dok, ano ba symptoms pagka matataas ang uric acid? Yung iba mataas ang uric acid na walang nararamdaman. Kaya may mga pasyente, pagpunta nila sa doktor, sasabihin ng doktor, ang taas ng uric acid mo sa dugo. Bigyan kita ng gamot para hindi na tumaas pa lalo. Dok, wala naman ako naramdaman. Bakit ako inom ng gamot? Sige. Pag may naramdaman, balik ka na lang. Yung bang pamamanhid, at saka, di ba, kasi ako, lalo na pagka, madalas ako nagmamasahe, meron akong yung parang plastic na ginagano ko. Pag maraming bukol-bukol na tumutunog-tunog. Yung madalas ko marinig yung sinasabing lamig. Lamig ang dahilan lagi daw, Dok, di ba? Actually, yung lamig, hindi ko tinatawag siyang lamig. It's more of a muscle spasm. Nagkaroon ng laman na parang umumbok or namaga. At ang isa sa mga dahilan yan ay pwedeng pumangit ang blood flow, napagod, minsan
May mga pasyente nga ako, binentosa mo lang, tanggal. Tanggal na. So, hindi yan yung mga bukol-bukol na may sinasabi, marami kang hangin, yung mga ganyan, no? Sa ulo siguro, maraming hangin sa ulo. Pero, hindi yung Marami word, akong kilala nun, Dok. Malakas ang hangin. Malakas ang hangin. Malakas ang hangin sa katawan. Pati yung salitang pasma, galing sa salitang, spasm. Oo. Kasi ako, Dok, regular kasi ako nagda-dumbbell. Regular ako nag-exercise. So, parang may pakiramdam kang manhid, ang ginagawa ko. Kaya ako lagi akong mayroong parang plastic, Dok, na minamasad yung gano'n. Tapos nawawala naman yung hand ano ko. reflex, parang gano'n. Not related to uric acid. Not related to uric Pwede acid. siguro na panandalian na humina ang blood flow o kaya pwede mga nerves na mahina. Kadalasan, yung parang nakadikwatro ka, tapos medyo matagal yung forma mo nakaganyan. Pag alis mo, ayun, parang nangangalay, manhid. Pero pagpag mo lang, galaw-galaw mo, nag-improve. That could be circulatory na during yung naka-cross leg kang ganyan, naiipit yung blood flow mo yung mga ugat So, once na i-release mo na at ginalaw-galaw mo, nag-improve, minor lang yan. Nothing serious. Nothing serious. Good. Alam ko na. Di na naman ako kakabahan. Pero kasi pag nag-D4 ako, minsan tinutulungan ko yung D4 ko kasi doon, ang lakan ng tiyan ko. Tama. Hindi minsan. Hindi ko na inabot kasi. Pero, Doc, balik tayo rito sa gout na to. Pagka talagang sunod-sunod na ang atake mo, so kailangan mo na talaga at least blood test ka na. And then, may maintenance din ba to, Doc? Yung mga high risk, andyan na yung talagang matagal nang tumataas ang uric acid, nakitaan ng doktor na may mga symptoms na talaga na nambubukol-bukol na yung mga daliri, o kaya dito sa siko. Actually, nakakita ako ng isang pasyente kasi laki ng tennis ball, andito. The only way para maalis yun is tanggalin mo through surgery. Hindi na matatanggal yan kadalasan yung mga naalis mo lang yung mga uric acid, yung may pain lang pero wala pa yung malalaking bukol-bukol. So, usually, binibigyan na ng mga maintenance yan. Ang medication talaga sa gout, siyempre yung diet, yung lifestyle, yun ang pinaka-importante. Dahil maski inumin nyo lahat ng gamot na mabibili nyo, babalik at babalik yes. ang gout. Because of the lifestyle yung kinakain. So, ang medication, pag may pain, binibigyan ng pain reliever. Binibigyan ng yung madalas natin marinig, mga Celecoxib, Naproxen, mga ganyan. Pwede naman inumin panandalian. Hindi ko i-advise ng maintenance ng mga ganyan. Dahil makakasira sa bato yan Then, other than that, other doctors maaaring magbigay ng steroids para panandalian, maalis yung kirot o pamamaga. Ang pinaka-mainstay, yung talagang halos lahat ng lasenggo na mataas ang uric acid na alam ay yung colchicine. Eto si Jebet Ricardo, sabi niya, ako, Doc, minsan naninigas ang sikmura, matigas ang sikmura ko. Tapos pag may matigas, pag nagtigas siya, para bang may aakyat sa lalamunan ko ang pakiramdam ko. Well, yung base sa kwento niya, walang kinalaman sa pinag-uusapan natin. Pwedeng meron siyang acid reflux o GERD na tinatawag. Gastroesophageal reflux disease ang tawag. Kung saan maaari nag-umpisa sa asim o hangin. At yung asim na yon ng sikmura, maaaring umakyat pataas. Kaya tinatawag na reflux dahil pumupunta sa hindi dapat puntahan. Napupunta sa hanggang lalamunan to the point na pag nagkaroon ng inflammation dyan, pakiramdam mo palagi may nakabara o plema. So, maaaring acid reflux yun. Iba ito. Iba yan. Ayan. Jabeta, iba daw yan. Gusto ko lang idagdag na rin, total para tayo nagko-consulta on air na. Yes, diba? tama, Doc. Yung colchicine, yan yung pag talagang naramdaman yung masakit, pwede nyong inumin agad. Para makatulong. Yung mga ibang iniinom like allopurinol, mga Febuxostat, hindi yan makakatulong. Kung sa unang kirot, iinom ka. Usually, yung unang kirot, mataas ang uric acid,
bigyan mo muna anti-inflammatory, then sunod mo yung mga allopurinol o pebusustat. Dati meron ako iniinom, kalimutan ko lang, maliliit na tabletas, Dok. Colchicine. O colchicine. Maliit na Pag tabletas. nung nagsabi sa akin, pag masakit, ito, inom ka kaagad. 4 agad inumin mo. Sabi gano'n. Medyo depende sa doktor. Usually ako, ina-advise ko na, o 2 initially, tapos pwede mo sundan after mga 2 hours. Pero ang isa sa parang sinasabing, tigil mo na pag-inom once na nagkaroon ka na ng loose bowel movement o malambot na yung dumi mo. Kasi ang colchicine, sa unang 2 inom, minsan nagiginhawa agad. Pero sinundan mo pa ng another, maaari magkaroon ka na ng loose bowel o nagdudumi ng tubig. So, yun ang indication na, tigil mo na yan. Tigil mo na. But kung maintenance, may iba naman, binibigay ng maintenance ng colchicine, hindi lang para sa uric acid, parang proteksyon para sa puso. Oh. May mga naglabasan ng mga pag-aaral na ang uric acid na mataas sa dugo natin ay pwede magkaroon ng tsansa na magkaroon ka ng heart disease. At itong heart disease na tinutukoy ang pagkasira ng mga ugat, mga cardiovascular diseases. Kaya may mga doktor na cardiologist na baka nagtataka sila, wala naman akong uric acid problem, bakit binigyan ako ng colchicine? Isa na kasing binibigayan ngayon na pang-proteksyon para hindi masira ang ugat o hindi mamaga ang ugat na isang tao. Ako nung dati, pag nakakaramdam ako gano'n, nagpapa-sauna ako. Yung sa gym, di ba, may libreng sauna doon sa gym, nagbababad ako minsan doon. Nakakatulong ba yun, Dok? Kasi lumalabas lahat yung pawis mo, lahat ng ano mo. Nakakatulong na malaki yun, yung pagpawisan ka, dahil lang excretion, nasa pawis, nasa dumi at pag-ihi. Yan, 3 yan. So, para sa akin, kung meron mga palagi mataas ang uric acid, huwag lang tayo asa sa panigamot. Dapat meron din tayong sariling ginagawa. Umpisan sa diet, sundan sa pag-inom ng tubig, at yung pagpapawis. Yung mga yan, mahalaga yan. Ito, si Lourdes, pwede mo ba i-message, Doc, yung mga daliring namamanhid? Namamanhid? Siguro, bigyan natin ng isang topic ng neuropathy siguro sa mga susunod. Neuropathy. Energy drink. Hindi rin pwede. Hindi rin pwede. Citrus juices. So, nandyan na yung mga uso ngayon mga citrus juices. Yung mga preserve. Ang dahilan dyan because of the fructose content. So, sa soft drinks, mataas ang fructose content niyan. At lahat ng matamis na pagkain ay maaari magdagdag, hindi ng uric acid, kundi ng pamamaga ng mga joints. Doc, ayun, engineer yung kinakain mo raw na matamis. Palagay ko, kinakain mo naman ngayon, lalo na yung kakainin mo mamaya, hindi matamis yan. Tama. Oo. Yun yung mahirap natin kasi talagang kung ano yung intake natin, yun talaga yung magiging resulta rin, sakit ang resulta pagka sobrang sa lahat ng bagay pagka sobra masama ang ng mga kinakain ng mga binabanggit na ni Doc sa atin. Kaya talaga dito, napakaliit nito, pero grabe pag ang sakit nito pag umatake ito. Pero gaya ng talakayan natin, pwede namang maiwasan to. Kaya talagang nasa atin ang buhay ng ang life ng ang disiplina talaga. Pero sabi nga ni Doc, napakahirap pag sinabi mong disiplina. Mahirap. Wala kasi nabibili niya sa drugstore. Oo. Yan ang isang siguro masasabi ko karamihan ng sakit may kinalaman sa lifestyle. Iba na yung sakit na, namana ko to, o kaya sakit ng nagkakaedad. Yan ay hindi natin masisisi kung nangyari man sa atin. Pero yung kinakain natin, tayong sisisihin. Bagay, tama-tama, Dok. Nag-utos nga ang Malacanang at nag-utos na rin ng DPWH na i-lifestyle ang kanilang mga empleyado At pati itong mga congressman na i-lifestyle check na rin para kako, dahil sa sobrang sarap ng mga kinakain ng mga yan sobra silang takaw Kaya lang, ibang klaseng takaw nga lang sila, Dok Takaw sa pera. Pera ng bayan. Walang kamot yan. Oo. Sana, wag lang gout ang tamaan ng mga ito sana, kunin na kunin na sila ni Lord
Pero honestly, Doc, gaya ko nga, sabi ko nga, almost 1 year na rin na hindi ko na nararanasan yung ang gout ko eh. Talaga akong ako nagbawas ako ng timbang, nagbawas ako ng mga kinakain dahil siyempre natakot na rin ako dahil lahi namin, Dok eh. Lahi namin eh. So mahirap man pero ito, pakiramdam ko mas healthy ako. Talagang disiplina, konting sakripisyo para makuha natin yung gusto nating goal sa health. Pero minsan, nag-cheat day rin ako eh. Pero mararamdaman ko na agad, nag-trigger eh. Basta in moderation siguro, ilimit lang, hindi naman natin totally mapipigilan na huwag kumain, pero limitahan lang. At gawin yung mga ibang pangontra, nandiyan na yung pag-inom na maraming tubig. At siguro isang i-advise ko rin sa kanila, may magandang pag-aaral din ng pineapple and celery. Totoo pala talaga. Kasi nga, ang pineapple napakadami palang yung pineapple. Sabi nga, good for the heart din daw yung pineapple. Meron kasing pagka mataas ang blood pressure mo, malapot ang mo. Tulong din, pineapple din ang sinasabi nga nila. Though hindi yan gamot, pero ang pineapple kilalang may tagline na bromelain. At ang bromelain ay kilalang anti-inflammatory. Then ang celery ay kilala din na nakakatulong na magpaganda ng pag-ihi o pampababa ng uric acid. Kaya kung kayo ay siguro kakain ng pineapple and celery or gagawin yung i-juice nyo, gumamit ng juicer, kung walang juicer, pwedeng blender, o kaya kainin nyo na lang, makakatulong din para ma-excrete nyo ang sobrang uric acid sa dugo. But you have to drink a lot of water. Mahalaga yung pag-inom ng tubig. At least ang pag-inom ng tubig hindi magastos, libre tubig. Tama. So at least yun, malaking bagay na talagang palainom mo tayo ng tubig. Pero ang problema nga lang, wewe ka ng wewe. Yun lang. Tama. Di bali, wala naman namamatay sa kaiihi. Sa hindi umiihi, marami. Pero pagka-ihi ka naman ng ihi sa gabi, delikado rin yun, Dok. Iba rin naman tama nun. Usually naman, ang advice ko, lalo na sa mga lalaking may prostate enlargement yan, sa gabi, medyo limitahan nyo na pag-inom ng tubig. Ang bomba niyan sa umaga hanggang mga alas 6 ng gabi. Then, pagdating ng 6 ng gabi, konting lagok-lagok lang, ganyan lang. Kasi gaya namin, kaming may edad, ako talagang ko 3 times sa isang magdamag. Talagang tumatayo ako, nagwewewe ako kasi. Pero umiinom din naman ako ng pag tuwing tayo ko, inom din ako ng tubig, mga kalahating baso rin. Para kasing nanunuyo rin ng lalamunan ko, Dok. Kaya pag Kasi gano'n, pag natutulog ako, nakangangay. pero nakakatulog naman kayo once na nagising kayo, umihi, tulog ulit. Tulog ulit. Kasi naman. Meron namang iba na once na nagising na, hindi na makatulog ulit. Tama. Mas may problema tayo sa ganon. So, pag ganon kayo na once na natulog kayo, tapos naihi at di na makatulog ulit, limitahan nyo pag-inom ng tubig. Tama rin naman yung ginawa nyo, Tate Rani, na pwede kang uminom ng konting tubig. Huwag naman kalahati o isang baso. Siguro pang mouthful. Mouthful lang. Mouthful lang. Para lang yung iwasan natin yung panunuyo ng lalamunan. Sabi dito, Dok, mayroong rito, tatago ko na lang sa pangalang Rani. Ang sabi niya, yung bang pag mataas ang uric acid mo, nakakabawas din ba yon sa ginagawa ng isang lalaki? Hindi naman po. Ayun. Pero, meron pero. Pero, Dok, ano yung pero, Dok? Ang pero lang, paano naman kung umaatake yung siko mo, yung tuhod mo, yung paa mo sa kirot? Nakakawala ng gana yun. Makakabawasan naman. Yun naman ang problema. Yung desire mo naman, di mo magagawa mag-desire. Dahil, aray ko. Ay, huwag mong gagalaw yan. Ang sakit niyan. Sakit, magkakawak yan. Magkakawak yan. Ay, Ito ho talaga, napakaliit na bagay nga. Pero sabi ko nga, dahil naranasan ko po yan Talagang napakaliit na bagay, pero ang laki ho ng epekto sa atin hong gawain araw-araw. Ano yung kasabihan nyo nga na sakit ng kalingkingan? Oo. Diba? Sakit ng buong katawan. Buong katawan. Ganun ang halos naramdaman. Dahil once na mataas ang uric acid nyo at masakit pa nyo, parang lalagnatin ka rin sa sakit.
So talagang huwag niyong baliwalain. Ang nakakatakot dyan yung magkaroon ka ng uric acid crystals na madeposito sa inyong mga bato. Pero yung bang inatake kang ganyan, Dok, nakaka-trigger din ba yan kung may sakit ka rin sa puso? Anything na magkakos ng pain ay magbibigay ng pahirap sa pasyente, mahirapan din ang puso. Lahat ng klaseng pain, emotional, mental pain, lahat. Pati naipit kamay mo, lahat yan kasi pwede magbagong blood pressure nyo at marami pang iba. So, lahat ng nakakaramdam ng kirot, huwag niyong binabaliwalayan. Hindi lang uric acid kundi yung mga problemang may kinalaman sa iba pa. Ito, meron naman sabi, paano daw yung kirot sa puso? Baka naman si Papa. Yan, yung may kirot to sa puso, wala ho kayong gout, pero baka naman meron kayong ghost. Aray ko. Baka na-ghost. Alam nyo po talaga itong programa po natin dito. Ito po ay sabi nga ang ating kalusugan laging sinasasakripisyo lalo na kung ikaw ay kapos. Totoo. Kaya sa pamamagitan po ng programa po nating ito, marami po tayong natututunan po dito. Tama. At ako nagpapasalamat kila Doc Garrison dahil ito hong nakikinig sa atin na nakaka-relate, ang dami yung nagpapasalamat sa amin dito. Sabi niya, marami yung nagsasabi rito na nagme-message po sa akin na sinasabi, ngayon alam na namin. Maraming salamat po sa panonood. Alam na namin at buti na lang andyan si Dr. Garrison dahil alam na namin kung ano ang dapat namin gawin. Salamat po. Yan. At least po, sabi ko nga sa inyo, dito sa programa nating ito, mula nung may kapartners tayong mga doktor, nakasama ni Dr. Luis Go, ang dami nating natutulungan para na raw silang nagkaroon ng konsulta on air at the same time, alam na nila ang kanilang gagawin. Pwede daw bang mauwi ang gout sa, bagay nasabi na ni doktor na chronic kidney disease o sakit sa puso. Pwede po. Oo. Pwede po. So pagka ikaw na-trigger ka at high blood ka at may sakit ka sa puso, baka atakihin ka rin sa puso. Tama po yun. Tama. Kasi ang inflammation na nabanggit ko kanina, yan ang connection papunta dun sa mga heart diseases. At ganun din sa pagkakaroon ng bato sa bato, magkaroon ka naman ng chronic kidney disease. So, lahat po talaga may komplikasyon. Lahat. Kaya nga palagi natin sinasabi sa pasyente na minsan nakala mo ganyan lang ang daing mo. Pero meron palang connection. So at least yung nababasa ko sa Facebook na nag-status sila, ang kanilang relasyon ay complicated. Complicated. Wala akong pinagkaiba to. Yan, tama. Complicated, pero lahat po ay may solusyon. Tama. At dito nga lang, siyempre, sa simpleng uric acid, na sobra tayo sa uric acid, talaga ang dami tatamaan at ang dami maapektuhan pagka ito ay hindi natin namomonitor. So, Doc, kailangan talaga mag-regular check-up ka. Regular check-up na masasabi natin yung basic lang naman na blood test yan Pag sinabing basic o yung routine blood chemistry, kasama palagi ang blood uric kasi acid. pagka mataas ang uric acid mo, at the same time, magkakakomplikasyon ka pag hindi mo nabawasan to. Yes. So normally, Doc, saan nauuwi yung komplikasyon na to? Sakit sa puso, sakit sa kidney. Sa kidney. Pagka sa kidney, ang humina ang kidney mo, pag inatake ang kidney mo, ang daming disease na pwedeng mangyari sa'yo. Marami na. So, yung mga problema sa bato, andyan na yung lumalaki yan siya, nagmamanas, wala sa sarili, minsan madalas mahilo. Lahat yan pwedeng nag-umpisa din sa uric acid problem lang Kaya yung pinag-uusapan natin, hindi lang sabihin na, anong sakit mo? Uric acid lang? Huwag mo sabihin uric acid lang. Oo, marami naggaganyan. Wala akong cholesterol, wala akong problema sa sugar, pero yung uric acid ko lang ang problema.
magkakakonect yan balang araw. Yun din ang ending pag hindi ka nag-ingat. So, sabi nga rito, may nag-message. Kaya naman pala, Dok, yung asawa ko rin talaga, Dok, may sakit sa bato. Kaya kami lagi nag-aaway at wala ho kami makain. Kasi ang sakit niya, batugan. Hindi ho. Iba na ho rito yan. Hindi na ho kaya sagutin ho ni Dok ko yan. Yan ho ay talagang ang kailangan niyo mo dyan, bungangaan mo na lang ng bungangaan asawa mo para at least yan ang medisina doon sa pagiging batugan niya. Pero doon sa masakit sa bato, ay may paraan po na mangyayari. Sabi ni Jubit, nakakatakot talaga lahat ng sakit. Tama po yan, pero gaya nga ho sa atin na karamihan sa atin takot na magkasakit, pero wala rin naman tayo ihikang kontrol. Yun. Na kung ano yung ini-intake natin o kinakain natin sa ating katawan, palato na sobra, ito ho ang nagkukos ng mga sakit natin. Tama. So, titingnan natin, malay nyo, magtuturo rin ako ng tamang pagluto sa inyo ng mga nutrisinang pagkain. Dahil nasa pagkain po talaga at i-research po namin yan. Kung ano yung mga pagkain na po pwede nyong kainin na mura lang, wala ko naman yan sa mga mamahaling pagkain para tinatawag nating healthy foods, Doc, di ba? Ang pantay natin ng mayaman at mahirap, ang sakit depende sa kinain. Depende sa kinain. Kung kumain siya ng lobster, uric acid din niya tataas. Tayo kumain lang tayo ng dilis, tataas din ng uric acid. Pareho lang din. Pareho lang. Pantay-pantay lang din. Pero ang amoy ng dumi niyan pareho din. Pareho din. Pero at least, Doc, pagka ang isang, gaya namin, may edad na, engineer. Tama. Pag wala kaming iniinom na hindi kami nakakapag-morning habit Oo. Well, ang morning habit na tinatawag ay yung pag-inom ng maraming tubig, ehersisyo, pagkain ng mga high fiber na pagkain. Yan yung basic pa rin. Pag hirap pa rin dumumi, i-rule out natin may ibababang dahilan. Yes. Pero yung basic, karamihan ng hindi pa rin nakakadumi, yung pa rin kulang sa tubig, ang kinakain, puros karne, napabayaan yung gulay, mga high fiber na sinasabing pagkain. Yung kakulangan ng ehersisyo, kung tamad ka, tamad din ang bituka mo gumalaw. Ang bituka, kailangan gumagalaw para makadumi. Normal bowel movement ang tawag dyan. Kaya pag meron kang loose bowel movement, no bowel movement, may normal bowel movement. Wah! Yan yung tinatawag na intestinal peristalsis o yung paggalaw ng bituka. Normally, gumagalaw bituka natin. Habang nag-uusap tayo ngayon, gumagalaw yan. Pero hindi siya gumalaw para may labas mo dumi. But gumagalaw yan normally. Once na nawala yon at ang number one na dahilan ay pwedeng neuropathy, na humina ang nerve because of diabetes. Kaya karamihan ng diabetic, constipated. Yan ang reason. Kaya sabi ni Aliana Garcia, Doc, ang tito ko nasa 602 ang uric acid. Pero after 1 na naging 1.51 na lang, tanong lang po, bumaba na po ba ang uric acid? Yes, mababa na yan, 1.1, no? Actually, sumobra pang ang baba yan, baka sa gamot. Gusto ko rin idagdag na rin, no? Na nabanggit ko kanina, di ba, may normal level ng uric acid. Itong normal level na to, mahalaga na manatiling normal level. Kasi ang uric acid, meron din magandang ginagawa sa katawan. Tumutulong yan para sa repair, para hindi masira ang mga joints. May antioxidant property yan na tinatawag na free radical scavenger o taga-alis ng mga toxic, no? mga ganyan. Pero pag ito'y napakababa naman dahil sa paniyang inom mo ng gamot at bumaba na at nag-dieta ka na pero tinuloy-tuloy mo yung pag-inom ng gamot, pwedeng bumagsak naman ang uric acid. At meron namang lumabas na mga studies na pag sumobrang baba ang uric acid nyo sa dugo, high risk na magkaroon ng Alzheimer at Parkinson's disease. Ooh. So hindi rin pwedeng pababayin Yun ng pala ang todo. cause ng mga Alzheimer, Doc. Pwedeng isa sa dahilan. So, palagi natin i-maintain sa normal level yan. Hindi pwedeng sumobrang baba, hindi naman pwedeng sumobrang taas. Bagay ngayon, bihira na normal Tama. Ang hirap talaga ng
na panahon ngayon. Ang daming hindi normal. Kaya nga ang purpose natin dito, di ba, tatay, is to help them na ma-educate para makaiwas sa sakit. Dahil pag may sakit na, ang hirap po, tuloy-tuloy na ang gastusin yan. Correct. At once na may nag-trigger na sa katawan po natin, dahil sa wala ho tayong disiplina, hindi natin minahal ang katawan natin, pag nalaspag po ito, talagang mas kawawa yung maasa sa katawan natin. Tama. Di ba, engineer? Yung maasa sa katawan natin. Tama sabi mo. Di ba? Ito kasi si engineer, ibang katawan ang iniisip eh. Tama. Kaya, yung mga sobrang imagination, Dok, hindi ba kulang din sa uric acid o sobra sa uric acid? Imagination ng alin po bang in-imagine? Nung mga pag-iisip, gaya ni si engineer, iba iniisip nito lagi. Iba ini-imagine eh. Oo naman. Baka either kulang o sobra. Eto sabi ni Piago, so grabe din pala ang post ng juice o baka pwede akong makilala. Iba naman yung juice na jowa mo. Tumigil ka nga dyan, Piagos. Pero ulitin po natin, simple hong sakit, pero simple lang din po ang solusyon. Tama. Kung maagapan natin at hindi intayin na magkaroon na ng mga komplikasyon. Kung komplikasyon. Tama. Ayan po itong gabi po ito ay yung normal na sakit na gout natin, alam na natin kung ano gagawin natin. At alam na rin natin kung paano iwasan natin. So talagang nasa atin lahat. Tama. Magtiis lang tayo ng konti, bawas lang tayo ng konting sarap. At importante, yung tubig, lagi nga sinasabi nito kanina, at least drink 8 glass o 8 to 10 glass of water. Pero dapat umaga o wag naman lagpas ng alas 6 ng gabi dahil pagka alas 6 ng gabi, talagang ihi ka naman na ihi sa gabi. At ang itong gout, Dok, walang pinipiling edad to Walang pinipili. Nasa ini-intake to. Maski na high school, pwede magkaroon ng ganyang problema. Ang kagandahan lang pag bata-bata, maganda pa yung function ng kidney compare mo sa mga nagkakaedad. Ito bang rice, Doc, isa rin ba to sa nakakapag-contribute doon sa pagtaas ng uric acid? Hindi kasama ang rice. Ang sinasabi naman natin, kung kakain kayo ng rice, limitahan din. Ang brown rice, mas better compare mo sa white because mas may sustansya yan. Unpolished rice na tinatawag, mas mataas ang vitamin B niyan sa kinakain. Ito naman si Josephine Tuason Palayar. Pero panayigaw, iba yung ibig sabihin nito Masarap po kasi talaga ang bawal tayo. Napansin ko rin. Ikaw, Josephine, lagi ka may hugot, Lagi ka may hugot, Pero huwag kang mag-alala. At yung problema mong yan parang gout lang din yan. Nasa tamang handling lang yan. Lilipas din. I-handle mo na lang maigi yan. At least alam mo na, pagka wag mo nang dagdagan ng init, paliguan mo ng malamig na tubig. Tama. May iba po bang kondisyon na kahawig sa gout na dapat i-considera? Well, yung arthritis naman kasi, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, yung mga madalas natin marinig yung mga nagkakaroon ng skin problem, may mga psoriatic arthritis din, So, lahat ito parehas ang mararamdaman. Ang pagkaiba lang nila, ito ay triggered by food. So, ang uric acid problem o gout, yan lang ang masasabi natin na triggered by food intake. Kung ano yung maling nakain mo o yung nabanggit ko kayo ng mga matatamis na inumin, pati pagkain, iwasan natin. Ayan, at least po, napakadami hong nalaman sa gabi pong ito at nakatipid na naman po kayo. Dahil sabi ko nga, ang ganda ko ng paliwalag ni Dr. Gary C. po sa atin dito kung paano natin maiwasan to. At higit sa lahat, sabi nga, mag-exercise po tayo, magpapawis po tayo,
O para at least kondisyon po ang ating katawan at para maiwasan po natin hindi ho ang sarap po hindi ho nakukuha sa puro sa pagkain ang masarap. Tama. At nasa atin din pong nakagawian yan. Pag nakagawian po natin na marunong ho tayong mag-control, talagang sarap buhay din ng mararamdaman po natin dyan. So, Doc, baka may gusto kang idagdag pa sa mga nakikinig po natin dito dahil alam ko, kakapusin na po tayo na oras, malapit na po tayo sa oras Tatay Rani, ano bang mas madalas na nakikinig sa atin? Mga babae o lalaki? Karamihan ngayon dito, Doc, babae. Babae, no? Tama-tama kasi silang gusto kong kausapin. Yeah, sige nga, Doc. So, yung mga babaeng nanonood sa amin at nakikinig ngayon, kadalasan babae ang nagluluto, di ba? Tama. Mas maraming babae nagluluto para sa mga asawa, mister. So, kung mabait yung asawa nyo, iwasan nyo po yung mga binanggit ko na mga pagkain. Huwag nyong iahin sa kanya. Kung mabait ang asawa nyo, iwasan nyo raw ho yung mga sinabi yung pagkain. Pero kung ang asawa nyo ay medyo babaero, yun ang iahin nyo. Kung pwede, laman loob, mga crispy pata, samahan nyo na po ng dinakdakan. Yan ang mga, para sumakit yung paat na sa bahay lang. Biro lang, pero karamihan mga babae kasi nagluluto. Kaya Yeah. dapat sila mas maingat sa hinahanda nila para sa mahal nilang asawa. Ayan, muli po. At maraming salamat, Doc. At sa ating po naikinig po, kita-kita po ulit tayo bukas. At bukas po, marami po tayong pag-uusapan din. Doc, maraming salamat sa iyo, Doc. Maraming salamat sa inyo, Tatay Rani, at saka sa lahat ng mga nanonood. Maraming salamat po. Okay, bye-bye. See you po bukas. Servisyo Bayan po, Tatay Rani.